Dahil walang kilalakhang pamilya, itinuring ni Mary si Camilla bilang nakatatandang kapatid. Lalong nagkalapit ang kanilang damdamin nang maibunyag na ang buong katotohanan tungkol sa lihim na hardin. Ang buong katotohanan, namatay ang ina ni Colleen sa lihim na hardin at naibunto ng sisi kay Camilla. Ngunit wala naman siyang kasalanan. Bunga nito, pinalaya siya sa bakuna ng mansyon. Ngunit may iba pang lihim sa katauhan ni Camilla na nananatili pa rin isang hiwaga. Tapos na ang panahon ng tag-init at nagpatuloy pa rin ang takbo ng buhay sa mansyon. Ano pong nangyayari at napakaraming aso? Isang kaugalian. Magkakaroon ng pangangaso ngayong araw na ito, senyorita. Pangangaso? Manguhuli ng hayop. Sinong mangangaso? Si Ginoong Richmond. Siya yung taga-Eton. Ginoong Richmond? Nasaan po siya ngayon? Maganda nga ang lahat at sumikat ng araw. Darating ngayon kasama ang kanyang asawa at ilang pang mga kaibigan. Colleen! Colleen! Patty? Colleen! Mary, bakit? Anong nangyari? May problema tayo. May mga ngaso ngayong araw na ito. Bakit naman tayo magkakaproblema? Mga ngaso sila sa may latian. Ibig sabihin, manguhuli sila ng mga hayop doon. Papaano ang ating mga kaibigan doon? Papaano na si Kapitan, si Robin, ang mga kunet squirrels? Baka patayin sila ng mga aso. Sila'y nasa panganib. Ayon sa narinig ko, hindi raw taga rito ang mga ngaso. Sa pagkakaalam ko, ayaw ni Uncle Craven na may mga dayuhan dito. Hindi ko alam. Natatandaan mo ba, nang minsang may naligaw dito, nagalit siya at pilit na pinahuhuli ang dayuhan. Habang wala rito ang papa mo sa mansyon, hindi ba dapat ikaw ang masusunod dito? Hahayaan mo ba ang mga dayuhang iyon na mga aso at mawalan tayo ng kaibigan? Alam ko na. Natalie! Natalie! Senyorito, may kailangan po kayo? Tawagin mo si Mrs. Medlock. Baka po natutulog pa siya ngayon, senyorito. Tawagin mo siya. Kumain kayo at marami tayong gagawin ngayong maghapon. Pinatawag ninyo ako sa ganitong oras ng umaga. Bakit, senyorito? Masama ba ang pakiramdam ninyo? May naririnig akong mga tahulan ng mga aso. Pagpasensyahan na ninyo kung nabulabog ang inyong pagtulog. Pagsikat ng araw, aalis na ang mga mangangaso. Nag-imbita si na Ginoong Richmond para mangaso sa ating latian. Hindi ko alam ang mga bagay na yan. Hindi ako maaari makapayag. Anong sinabi ninyo? Sino nagbigay sa inyo ng pahintulot at hindi ko ito nalaman? Aba, pumayag ang iyong papa. May pahatid ulat mula kay Ginoong Pitcher sa London at sinabing darating si na Ginoong Richmond kasama ang ilang mga mangangaso. Sinabi yun ni Ginoong Pitcher? Oo, at darating sila ngayong hapon. At sigurado ako na pinayagan sila ni Mr. Craven. Pumayag si Uncle? Hindi ako naniniwala. Ikaw na namang bata ka. Ikaw ang nagsulsol sa senyorito para patigilin ang pangangaso. Tama! Dahil ayaw naming hulihin nila ang mga hayop sa latian. Hindi rin ako naniniwala na papayagan sila ni Uncle Craven. Hindi kayo dapat nang hihimasok sa pamamalakad dito sa mansyon. Sa laki ng mansyong ito, dapat umisip ng lahat ng paraan para kumita ng pera tulad ng pangangaso. Kung hindi, wala tayong kakainin. Tuloy! Ha? Senyorita Mary, hindi ko po inaasahang naririto pala kayo. Martha, dalhin mo siya sa kanyang kwarto ngayon din. Po? Ha? Hindi ako makakapayag na lipulin nila ang mga hayop sa latian. Senyorita Mary! Tumigil na kayo mga aso kayo! Bigon! Bigon!
Huh? Ikaw pala, Mary. May problema tayo. Huh? Ano problema? May mga ngaso ngayon sa latian. Huh? Dapat silang pigilan kung hindi mamatay mga hayop sa latian. Dapat tayong gumawa ng paraan. Maligayang pagdating, Ginoo at Ginang Richmond. Nagpahatid ulat sa akin si Ginoong Pitcher at ngayon ay nakahanda ng lahat. Magaling, maraming salamat. Sana naman ay maging kaaya-aya ang buo ninyong maghapon sa pangangaso, Ginoong Richmond. Maraming salamat. Kay tagal ko nang pinangarap ang panahon ng pangangaso at nais kong makahuli ng kakaibang asong gubat. Alam kong maraming hayop ang naglipana sa latian. Matagal na rin namang walang nangangaso dito sa mansyon. Pero bago kayo umalis, naghanda ako ng mainit na tsaa para sa inyo. Masarap ang mainit na tsaa. Handa na ba ang mga aso? Opo, kahit na anong oras, senyorito. Magaling, anyayahan na natin ang mga bisita para sa mainit na tsaa bago tayo magtuloy sa pangangaso. Mga kaibigan, mahalagang bagay ang sasabihin ko sa inyong lahat ngayon. Maraming mga ngaso ngayon sa latian. Ipaabot agad sa lahat ang masamang balita. Ang lahat ng mga pispis na ibon, huwag lalabas ng pugad. Ha? O ayan, simula na! Sige na, magsitago! Nariyan na sila. Ano naman ang gagawin natin, Deacon? Huwag mo nang problemahin yon, Mary. Kaya ni Kapitan kung paano sila paiikutin. Tingnan mo. Sige. Mary, may mahuhuli na sila. Magaling, Kapitan! Makakatakas kaya siya? Tulungan natin si Kapitan. Habulin! Hulihin yon! Hulihin yon! Dapat mahuli ko yon! Mga sagabal kayo! Aray ko. Nasaktan ka ba, Mary? Hindi naman. Huh? Naku, nalaglag sa masungit na babae. Dapat tayong kumilos. Deacon! Dito ka na lang. Medyo mapanganib. Deacon! Oh, huh? Kapitan! Buti naman nakaligtas ka sa kanila. Talagang nagpupumilit sila. Tama, hindi nga makakaakyat ang mga aso.
Ganyan niya, habol pa. Sige, lapain ninyo. Mary! Baba ka na! Baka tayo maabutan! Magaling! Nahuli ba nila? Magaling na huli, mga aso. Ano ito? Bakit? Aba, ito ang aking balabal. Anong nangyari? Tiyak ko ang mga bata. Sinong mga bata? Sinira nila ang diskarte ko sa pangangaso. Sigurado akong hindi pa nakakalayo ang mga yon. Ligtas na tayo, Deacon. Hindi pa. Kailangan pa rin natin mag-ingat. Huh? Nariyan pa rin ang mga aso. Oo, malakas ang kanilang pangamoy. Ibig sabihin, hindi nila tayo titigilan. Tayo na. Kapag natawid na natin ang tubig, hindi na tayo maaamoy. Tayo na. Anong nangyari? Wala na sila. Kapag tinawid nila ang tubig, hindi na sila masusundan. Palagay ko, ligtas na tayo. Kapitan, mag-iingat ka sa pag-uwi mo. Anong gagawin natin ngayon? Ang mabuti pa siguro, magpahinga ka muna sa bahay ni Camilla, Mary. Ako naman, gusto ko silang balikan sa latian. Sasama ako. Wag na. Mas malakas tumakbo ang kabayo kapag iisa lang ang sakay nito, Mary. Aba, kayo pala. Camilla, may iwan mo na dito si Mary. Deacon! Heto, magsaan muna kayo. Salamat. Camilla? Bakit kinakailangang hulihin at patayin ng mga tao mga walang muwang na hayop? Talagang ganon. Alam mo, Mary, namana pa natin ang mga kaugaliang yan sa mga ninuno natin na pangangaso ang kanilang ikinabubuhay. Masaya sila kapag nakahuli sila ng hayop sa gubat dahil ang ibig sabihin, meron na silang ikabubuhay. Pero sa ngayon, hindi na kailangan ng pangangaso para may makain. Ngunit ang ilan sa atin, hindi pa rin nalilimot ang kaligayahan sa pangangaso. Pero hindi talaga ako makapaniwala na papayagan ni Uncle Craven ang pangangaso ng dahil lamang sa pera. Kinakailangan pa ba yun para mapanatili ang mansyon? Hindi na sana kailangang paupahan ng latian para sa pangangaso kung hindi kinamumuhian ni Mr. Craven ang lupang ito. Sa halip, siya na dapat ang namahala rito. Kinamumuhian niya ang lupaing ito? Bakit naman? Dahil, Kaya naman pala lagi siyang wala sa mansyon. Ang tingin ko nga, ayaw niyang tumagal doon. Pati na kay Colin, mahal na mahal niya ang kanyang asawa. Bakit naman kinakailangang si Colin pa ang magdusa sa pagkamatay ng kanyang asawa? marahil. Sino yan? Naririto si Ginoong Richmond. Camilla, malaking problema. Magtago ka doon sa likod. Pasok. Paumanhin. Nauhaw kami dahil sa pangangaso. Maaari bang makahingi ng tubig? Sandali lamang po. Aba, ang pusang yon! Bakit? Ang pusang yan! Kasama siya sa mga batang sumira sa aking pangangaso. Sigurado ba kayo? Naririto ba ang mga batang yon? Bini-bini, Bakit po? sa anak ba ninyo ang pusang ito? Ikinalulungkot ko po, ngunit wala akong anak. Hindi kailangan pang pagtakpan mo sila. Sigurado akong ito ang pusang sumalakay sa akin kanina. Huwag ka nang magsinungaling pa. Pag-aari ko ang pusang yan. Pero walang bata sa aking bahay. Ang mga sinasabi mo hindi ka panipaniwala. Ilabas mo na ang mga bata. Hindi ka magsasabi ng totoo. Ilabas mo na ang mga bata. Hindi na kailangan! Narito ako! Mary, siya nga ang bata
siyang babae at may kasama pa siyang batang lalaki. Wala siyang kinalaman dito. Ako ang may pakana ng lahat ng ito. Sino ka bang bata ka? Ang pangalan ko ay Mary Lennox. Pamangkin ako ni Mr. Craven. Anong sinabi mo? Alam ko na. Nakita ko siya kaninang umaga sa mansyon ni Mr. Craven bago sumikat ang araw. Bakit mo naman binulabog ang aming pangangaso? Dahil kaibigan namin ang mga hayop na nasa latian. Hindi ko mapapayagang paslangin ninyo silang lahat. Napakasaboterong bata! Wala kang karapatang panghimasukan ng aming pangangaso. Biniyaran namin dito si Mr. Craven para sa... Ann, tumigil ka. Isa lamang siyang batang paslit na walang kaalam-alam sa negosyo. Ako na ang makikipag-usap kay Mr. Craven tungkol sa pangyayaring ito. Pero... Nagsasayang lamang tayo ng oras. Isang araw lang tayo, ipagpatuloy na lang natin ang ating pangangaso. Diyan! Patunugin ang tambuli. Opo. Camilla! Wala yung anuman. Wala kang dapat alalahanin, Mary. Napaaga yata ang inyong uwi. Kumusta na ang inyong pangangaso? Ikaw ang mayordomo, hindi ba? Ako nga po at nagmamadali akong umuwi mula sa London para makita lamang kayo. Tungkol sa babayaran sa pangangaso, hindi ako magbabayad kung ano man ang napag-usapan natin. Wala man lang kaming nahuli kahit man lang ligaw na pusa. Ngayon lang ito nangyayari sa amin. At ang lahat ng ito ay dahil sa batang si Mary Lennox at nakatira rito sa mansyon. Ang lahat ng ito ay makakarating kay Mr. Craven. Mrs. Medlock. Martha! Martha! Po! Kapag dumating ang senyorita Mary mo, dalhin mo siya sa ating kwarto. Opo. Hindi natin maaaring palampasin na lamang ng ganito ang mga nangyari. Wala tayong magagawa. Mas malaga si Colin. Papuntahin mo na siya. Colin, ano nangyayari sa'yo? At anong masakit sa'yo? Magpasalamat ka, Mary. Ha? Nagkunwa-kunwarian ako may sakit para iligtas ka, Mary. Talaga? Anong nangyari sa pangangaso? Natupad ang gusto natin. Walang mga napaslang na hayop sa latian. Talaga, Mary? Senyorito Collins, sandali na lang at darating na si Dr. Henry. Hahayaan ko sumakit ang ulo ni Dr. Henry. Tapos noon, ikukwento mo sa akin ang pangangaso. Oo, maasahan mo. Ikinuwento ni Mary ang lahat-lahat na nangyari sa pangangaso. Hindi nila pansin ang paglalim ng gabi. Ganun pa man, baliwala kay Mary. Malaki ang kanyang pasasalamat kay Colin dahil niligtas siya nito sa gitna ng kagipitan.